God bless you. Are you having any difficulties in life? Don't worry because you still have God by your side. Please attend this Mass so that God will dispel your worries. Please leave your prayers below the video. Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you.
Sa misa po ito, ating ialay po para sa ating mga nagpapasalamat, nagpapamisa po para sa kanilang kaarawan, wedding anniversaries, mga alaala ng ating mga yumao. At gayon din sa kahilingan ng ating mga taga-subaybay, ng ating Facebook page ng ating parokya, at para din po sa kaligtasan at pamamatnubay ng Diyos at proteksyon ng aking mga kasamahang Coast Guardians dito sa Timog Katagalugan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, welcome po sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay at tinatawag po natin ito na Divine Mercy Sunday. Mga kapatid, ang ating mabuting balita ay nagpapahayag sa atin na hindi tayo katulad ni Tomas na nagdududa. Tayo ay maniwala at manampalataya kay Jesus. Hindi na natin siya nakapiling, hindi na natin siya mahawakan, hindi na natin mailagay ang ating mga daliri sa kanyang kamay na pinagpakuan at sa kanyang tagiliran, kundi atin na siyang tatanggapin sa banal na piging sa Eucharistia na inihanda niya sa atin. Mga kapatid, sa mga panahon po tayo nagdududa sa merong nga ba talagang Diyos at nagtatanong tayo. Kaya nga po, ilingin natin ang kanyang kapatawaran upang maging marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo Kaawaan tayo ng magapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Upay kapayapaan sa mga taong pinalulutan niya. Pinupuri ka namin, inangangal ka namin, sinasamba ka namin, ulit ka namin, samahan ka namin, dahil sa iyong hurihan na hurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang kapangyarihan sa Yesu Kristo, na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
kasalanan ng sanlibutan mapapagit nag-alis kasalanan ng sanlibutan ng ang aming kahilingan na nagluluklok sa kanya ng Ama at sapagkat ikaw lamang ang banal, lamang Yesu'yon, ikaw lamang Jesucristo, ang taasan kasama ng Espiritu Santo, ang kayaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mong pang-ibayuhin upang may salubnan ng mabuti ng lahat, ang kadilisayang dulot ng biniyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Magsupo ang lahat. Pambasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Magkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring naman ng sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmo ay aawitin. Butihin, puoy purihin, pag-ibig may walang malim. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti.
Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sa bihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako. Upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdurusa ako at pinarusahan ng labis at labis. Ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Ang batong natakwil nung nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalasayang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihin, buoy, purihin. Pag-ibig may walang mali. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At kundi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabahan ng iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunin dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanina ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay, at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba? Sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalatay kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Happy Sunday po sa ating lahat. Tulutan niyo po, basahin ko lang ang aking pagninilay. Dahil kapag ako ay hindi ko gagawing isusulat, ay strike anywhere. Meron pa po akong marami pang susunod na mga schedule. Kasi kapag meron ka ng nakasulat, mabilis makalanding. Di ba katulad ng eroplano, kung nasakay ka ng eroplano, kapag okay, clear yung landing nila, mas mabilis. Kung minsan sa homilia, paikot-ikot pa. Ang tagal makalanding, kaya basahin ko na lang, ha? May mga Katoliko na kapatid natin na sinasabi nila, mabigyan lang ng dahilan ang hindi nila pagsimba sa araw ng linggo. Kahit hindi ako magsisimba tuwing araw ng linggo, ay hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Nagdarasal naman ako sa aking bahay mag-isa. Maintindihan naman siguro ako ni Lord kung hindi ako magsisimba kasi nagtatrabaho naman po ako para sa aking pamilya. Bakit ako magsisimba? Puro masasamang tao naman ang mga nasa simbahan, mga marites pa yung iba. Nagkakasala pa yung aking mga mata.
Dahil ang suot ng iba ay kinulang nga ng tela. Nagsusuot din kasi siguro ng espagete o kaya ng mga hindi kaaya-ayang damit para sa simbahan. Kaya dito na lang ako sa loob ng bahay, wala pa akong masasaktan. Ngayong ikalawang linggo po ng muling pagkabuhay, mga kapatid, ang dakilang linggo ng awa or Divine Mercy Sunday, pinaalalahanan tayo ng mga pagbasa na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbunga ng isang komunidad. Ang pagkabuhay ni Jesus ay nakabuo ng isang simbahan. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay, kung talagang naniniwala tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus, kamusta na ang pakikilahok natin sa simbahan sa ating parokya? Tayo ba ay naging aktibo sa mga gawain ng ating parokya? Ang simbahan ay hindi gusali o samahan lamang. Ito ay tumutukoy sa isang pamayanan ng mga taong may pananampalataya. Ang muling pagkabuhay ay mararanasan natin sa simbahan, within the church. Sa ating mabuting balita, ayon kay San Juan, ating narinig kanina, ang kwento tungkol sa pagdududa ni Tomas. Nagpakita ang Panginoon sa mga alagad, ngunit wala si Tomas at kahit hindi muna niya pinaniniwalaan ng balita ng kanyang mga kasama hanggat hindi niya nakikita si Jesus. Patunay ito na kapag hiniwalay natin ang sarili natin sa simbahan, hindi natin mararanasan ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kung gusto nating makilala si Jesus na muling nabuhay, magsimba tayo sapagkat sa banal na misa natin makikilala si Jesus na walang sawang nag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Gayon din naman, sa misa nakikita natin at nakakasama natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang karanasan ng muling pagkabuhay ay ang katiyakan na hindi tayo nag-iisa, na may Diyos tayong nagmamahal sa atin at may mga kapatid tayo sa pananampalataya. Pangalawang bagay, ang muling pagkabuhay ay may isa sa buhay natin sa simbahan. Hindi lamang sa loob ng simbahan, but we have to live within the church. We live out our faith in the Lord, in the risen Jesus, in the risen Lord. Sa unang pagbasa po sa Gawa ng mga Apostol, sinasabing ang mga sinaunang Kristiyano ay masaya at mapayapa dahil sila ay nagkakaisa ng damdamit isipan sa lahat ng sumasampalatay. Di tinuring ni naman na sarili niya ang kanyang ari-arian kundi para sa lahat. Meron silang something in common na ipinaghahati-hatian nila ayon sa mga nangangailangan. Sa makatwid, isang pamilya sila dahil sila ay nagdadamay at magtutulungan. Naniniwala silang ang kanilang hanapbuhay ay nanggagaling lamang sa Diyos at dapat ibalik sa Diyos sa pamamagitan po ng pagtulong sa ibang tao. Kaya kung gusto nating maranasan ang muling pagkabuhay ni Jesus, mga kapatid, dapat nating isabuhay ang ating pananampalataya para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Maging muling pagkabuhay tayo sa ibang tao. Ang muling pagkabuhay ay ang pagpuno natin sa kakulangan ng iba. Ang muling pagkabuhay po ay magpapatatag ng ating pananampalataya. Totoo, hindi lahat ng tao sa simbahan ay banal. Kahit man po ako, hindi ko rin tinuturing aking sarili na isang banal, ako din ay makasalanan. Lahat ng pumapasok din ay makasalanan. The church is not a hospital for saints. But ito, ang loob ng simbahan, tayong lahat ay nangangailangan ng awa at habag ng Diyos dahil tayo'y mga makasalanan. Pero lahat ng ito'y mga anak din tayo ng Diyos. Sabi ni San Juan sa kanyang unang sulat, inaaring mga anak ng Diyos ang sumampalataya na si Jesus ang Mesiyas at sinumang umibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Mahina tayo.
Ngunit sa kabila nitong pinatawad at inakot niya tayo bilang kanyang mga anak, by virtue of our baptism, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Ang katotohanan ito ay magpapatatag sa ating pananampalataya sa kabila ng ating mga kahinaan. Pinagdiriwang natin sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, kalinsabay ang kapistahan ng linggo ng dakilang awa ng Diyos o Divine Mercy. Balikan laang natin ang kasaysayan kung bakit nga ba sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay. Ang debosyon bilang kilala ngayon ay maaaring maintindihan natin o sa isang madring Polaco at santa na si Sister Maria Faustina Kowalska. Siya po ang nag-propagate ng debosyon na ito, na kilala bilang alagad ng awa, na nabuhay noong 1905 hanggang 1938. Ito ay batay sa isang taludtod sa Biblia, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Nasa kahit sinong naghahanap ng awa ng Diyos ay hindi makalayo. Ayon kay Kowalska, sa Jesus, sa mga panloob na pananalita sa Kanya, Kanyang hiniling na ikomisyon ng isang larawan ng Kanya na may salitang, Jesus, I trust in you. Or sa Tagalog, Jesus, ako ay nananalig sa iyo. Kung nandyan sa larawan po diyan ay nakasulat sa ibaba. Noong year 2000, opisyal na itinatag ni Santo Papa Juan Pablo Ikalawa ang kapistahan ng banal na awa ng Diyos sa lahat ng dako para sa simbahang Katoliko sa parihong araw na inilista rin niya sa mga santo si Santa Faustina. Sa pagdiriwang din natin ng linggo ng banal na awa upang ating matandaan na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang patutuo na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yung kinakanta natin noong Semana Santa, noong Kwaresma, yung pananagutan, hindi ka maaaring magmahal ng mag-isa ka laang. Selfish yan, yung mag-isa ka laang, self-centered. Hindi ka maaaring magpatawad ng mag-isa ka lamang. Kaya nga anong binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sabi niya, ang pinatatawad ninyo, sabi din ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. So yun po yung pagbibigay ni Jesus ng kapangyarihan sa kanyang mga alagad na magpatawad ng kasalanan. Sinasabi sa atin ang muling pagkabuhay ni Jesus na lumabas tayo sa ating pagiging makasarili at ialay natin ang ating buhay para sa Diyos at para sa ibang tao. Ganun po ang nangyari ng ating unang pagbasa, ng unang Kristiyanong komunidad. Hindi lamang ang kanilang ari-arian ang pagmamay-ari nila, kundi pagmamay-ari ng lahat. Mga kapatid, sa diwa po ng ating pagkakaisa at ng ating kapatiran, hilingin natin sa Diyos, sa Eukaristiyang ito, nawa ay katulad din tayo ni Tomas. Hindi man tayo nagdududa. Tayo din na makapagsabi, na ating ipahayag, magsabi tayo, my Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. Ito dapat ang nating may pahayag sa Kanya sa tuwing tayo'y tumanggap sa banal na piging, sa banal na pakikinabang. Si Jesus, hindi natin mahahawakan, hindi lamang natin tinatanggap sa ating dalawang kamay, kundi at kabahagi, parte na ng iyong buhay, ng iyong katawan, dahil sa ating pagkain. Kapag pagkain, ibig sabihin, all the fibers of your life, naroon sa Jesus. Kasi ganun ang pagkain, nagbibigay sa iyo ng enerhiya. Gayon din sa ating pananampalataya. Naway palakasin tayo sa kabila ng ating mga pagdudulot at pag-aalinlangan. Naway manalig tayo sa Diyos. Lagi nating sambitin, katulad din ng sinasabi
at nagkasulat sa ibaba ng Divine Mercy na icon, Jesus, I trust in you. Jesus, sa iyo lamang ako nagtitiwala. Amen. Siya nawa. Tumayo po tayo at ipahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa mahabaging Diyos Ama upang mamuhay tayo sa kanyang dakilang awa na higit pa sa kamatayan at anumang kasalanan. Atin pong tutugon sa bawat kahilingan. O Jesus, bukal ng habag at awa, pakinggan mo kami. O Jesus, bukal ng habag at awa, pakinggan mo kami. Upang ang pagkabuhay na muli ni Kristo ay maging inspirasyon ng mga namumuno ng simbahan na ipahayag sa sambayanan ang walang hanggang awa at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. O Jesus, bukal ng habag at awa, pakinggan mo kami. Upang ang lahat ng mamamayang Kristiyano ay magpatotoo sa kaligtasang dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo, ang maging bukas sa mga biyaya ng kaligtasan na patuloy niyang inihahandog tungo sa tunay na pagpapanibago ng sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Jesus, bukal ng habag at awa, pakinggan mo kami. Para sa mga katulad ni Tomas na natatakot at nag-aalinlangan, mapatatag nawa sila ng kapayapaan at habag ni Kristo upang harapin ng may pananampalataya ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. O Jesus, bukal ng habag at awa, pakinggan mo kami. Upang ang bawat isang yari nito ay maging aktibong tagapagpalaganap ng kapayapaan at sa diwa ng muling pagkabuhay ni Kristo ay muling likhain ng larawan ng Diyos na silang pag-ibig, pagbibigay ng sarili at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. O Jesus, bukal ng habag at awa, pakinggan mo kami. Upang ang ating paghahanda sa darating na Pastoral Visit 2024 ay magdulot ng lalong matibay na pagsasama-sama ng buong parokya tungo sa isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. O Jesus, bukal ng habag at awa, pakinggan mo kami. Ito po natin idalangin sa Diyos ang ating pansarili at pampamilyang kailangan at isama na rin natin ang mga intensyon na binasa kanina at ang ating pong mga pangangailangan at lalo tigit na po para sa ating lokal na simbahan at lalo tigit na po para sa patuloy na pamamatnubay at paggabay ng ating kuraparoko sa ating parokya at sa mapayapa niya pong paglalakbay sa araw na ito pabalik dini. Diyos aming Ama, palalimin mo po ang aming pagtitiwala sa awa at habag ni Kristong nabubuhay at naghaharing kasama mo ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen.
namin kaya mga kapatid, ang ating paghahain at mga handog ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayin mo po ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsasampalataya sa ngalan at pagkadalisay noong sila'y biniyagan ay makapakinabang siligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayong aming pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na dumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal na naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatay namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsasawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalahangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Magsaluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago na pinagtiis ang kusang loob na magiging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tatanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggahang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin mo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni ang misteryo ng pananampalataya. Puso at pagkabuhay, may tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo, mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo na ang aming mga inaalala at aming inaalay ang misang ito para sa aming mga lumaong mahal sa buhay. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal at mga martir, ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Yan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming
ipatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala naming pinanabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, gayon din sa amin sa umagang ito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. 3 beses ho, binabanggit ni Jesus ang kapayapaan nating narinig sa ating mabuting balita. Ibig sabihin, mahalaga ito. Kaya po mga kapatid, magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. At hindi lamang kapayapaan, smile sa ating mga katabi. Peace be with you po. Meron ng Diyos na naaalis ng mga kasalanan ng pakikinabang sa taon po ng Panginoong Jesucristo ay huwag naman mag-iwas sa kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Meron ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siyang ipinahayag ni Tomas sa kabila ng kanyang pagdududa at sinabi ni kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. Mapalad tayo ngayon na siya ating tanggapin sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ay laang para sa at retirang pari ng ating archdiocese. At ang iyong muwag ng buhay, iba pong pinanggihan ng tagapagkayo. Sa ating mga mata, Magsitayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay
ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Kaugnay ng pagdiriwang ng Divine Mercy Sunday, ngayong araw na ito, magkakaroon ng prosesyon sa kanyang karangalan pagkatapos ng ating misa ngayon sa loob ng Lourdes Village. Inaanyayahan po ang lahat na sumama at makiisa. Sa ikasampu ng Abril, Miyerkules, ay may pagpupulong ang pamunuan at mga kasapi ng Parish Pastoral Council sa ganap na alas 5:30 ng hapon. Inaasahan po ang pagdalo ng mga ministry heads at tagapamuno sa Barangay Pastoral Council, Finance Head at Construction Committee Head ng parokya. Sa mga nagnanais pa na dumalo sa gaganaping Dinner for a Cause bilang fundraising project ng parokya sa darating na Sabado, Abril 13, sa may mga available pa pong ticket sa inyong makukuha sa mga kasamahan natin makalabas ng simbahan. Gayun din, available na rin po ang ticket para sa Raffle for a Cause. Ang bawat ticket ay nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ang mga papremyo ay 2 iPhone 15 Pro Max, 50,000 pesos cash at grand prize na Toyota Wigo. Ito po ay bahagi pa rin ng fundraising para sa ating kasalukuyang construction. Maaari kayong makabili sa opisina ng parokya o kaya ay sa mga kasamahan natin makalabas ng simbahan. Muli po, maraming salamat sa inyong suporta at pagtulong sa ating parokya. Muli po, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Sa ngalan po ng ating parokya, ng Santa Rita ng Cassia Paris at ang ating kuraparoko ng si Father Sam, kami po ay bumabati sa mga nagpapamisa at nagpapasalamat para sa kanilang kaarawan sa oras na ito at sa araw na ito po. Ibinabati namin ng happy birthday sina Sir Angelo Manalo Zamora, Alfredo Iblas, Michael Hernandez, Celi Arcibal, Corazon Garcia Oriondo, Ophel Magtaas, Mark Crismer Pumanog, Vincent Aaron C. Valdez, Romeo Iliwanag, Errol Morris Dayanghirang, Iron Moises Dayanghirang, Jasmine Sobrimisano, Zen Sobrimisano, Jandel Aaron Imdapat, Simon Angelo Fidel, Jamea Amari Valenzuela. Nagpapasalamat po tayo sa mga nagpapamisa sa oras na ito at in-encourage din po kayo na magpapamisa pa po sa sunod ng mga araw at sa mga darating na linggo. Salamat po sa FB Star Senders. Salamat din po sa inyong mga inihulog na barya o papel sa inyong pledges para sa second collection, tulong pinansyal para sa ating mga retiradong pari, mga may karamdaman sa seniorate sa pamamagitan po ng Vianney Auxiliaries at Kapamuhay members. Paalala po muli sa mga nakalimot, ang oras po ng ating misa sa lahat po ng umaga sa buong linggo except Sunday. Araw-araw po ang misa natin ay alas 6:30 na po ng umaga, hindi na po 7:30. So pagkatandaan niyo po, baka bigla kayong susulpot din ng alas 7:30. 6:30 na ho ang ating mga misa. Bawat Biyernes ang misa po din sa ating parokya, alas 6:30. Alas 5 ng hapon naman po ay ang novena para sa karangalan ng ating patrona. Dahil ito ay Santa Rita Day, alas 5 ng hapon, novena, susundan po ng banal na misa sa alas 5:30 ng hapon. Ngayon po, ang kapiyastahan ng Divine Mercy,
ginanap kanina ang pagpuprosesyon at patuloy po nating suportahan po ang ating proyekto ng ating parokya sa pamamagitan po nitong Dinner for a Cause ngayong Abril 13 sa alas 6 ng hapon. Ito ay araw ng Sabado. Ang ating venue po ay sa Batangas Country Club. Tickets are available for Dinner for a Cause at meron pa pong 3,000. I-avail na po. Hindi naman natin yung gumastos tayo, kumain tayo sa restaurant ng 10,000. Din sa ating parokya, 3,000. Nakakatulong pa tayo para sa proyekto ng ating parokya. Gayon din po, suportaan natin ang raffle for a cause. Malay nyo, biglang magkakasasakyan kayo ng Toyota, ang tawag na Wigo, or bagong cellphone, ng iPhone, no? At matsambahan nyo pa yung 50,000. Jadi, sa halagang 1,000, tubong lugaw na po iyon. 50,000 or grand prize na ang Toyota Wigo. Okay, so again, sa ngalan po ng ating kuraparoko, si Father Sam, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagdalo sa ating banal na misa nitong alas 8. Ang ating pinasasalamatan po ang ating commentator, lectors, ministers, altar servers, ating greeters and collectors, ating choir, SOCOM, at sa inyo pong lahat mga narito. Maraming salamat po. Tumayo na po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, taglay natin sa ating pag-uwi ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Easter. Happy Divine Mercy Sunday po sa inyong lahat.
Amen.